Oras, 7:34 na po ng umaga. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Halina't pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan. Sa Pinoy MD, sa Double B Pinoy MD, with Connie Pinoy MD, para happy at healthy. Thank you. Naku, napaindak ako dun kay Lala Roque, 'di ba? Sarap talaga mag-zumba pagka ganadong-ganado yung nagtuturo rin, 'di ba? Pero ngayon ganadong-ganado rin ho tayo para sa mga nakarinig kanina no mga dance music natin. Eto, baka naman nahirapan ho kayo na medyo may pangdinig na problema, hindi ba? Baka kailangan na natin talagang makinig. Through, of course, ito pong programa natin, makinig. Kung hindi masyadong maganda ho yung ating pandinig, ito na ang sagot, no? At sasagot sa ating mga problema tungkol dyan. Gagabayan po tayo ng isang ating makakasamang Pinoy MD, otorhinolaryngologist o ENT specialist na isa rin pong head and neck at cranio-maxillofacial trauma surgeon. Ang ating makakasama ngayon, nagtapos po siya ng medisina sa UST at dumaan sa fellowship training sa maxillofacial trauma sa University Hospital sa Basel, Switzerland. Welcome again sa Pinoy MD sa Double B, Dr. Rene Louie Gutierrez o Doc Louie for short. Good morning! The doctor Good morning. is in. Good morning, Connie. Ayun. O ito na, magandang usapan dahil kinig-kinig tayo, no? Lalong-lalo na nasa DZBB para ho doon sa mga nakikinig sa radyo. Ito, importante. Bakit ba nagkakaroon ho ng mga problema sa pandinig? Unang-una, ano yung mga nagkakos nito, Doktor Louie? Yes, Connie. Maraming salamat sa pagkakataong ito. No? Maraming causes ng hearing loss. Oh? At ito nga ay masasabi natin conductive o sensorineural or both. No? Sa conductive, ito yung sound conduction na tinatawag. No? Kapag nagkakaroon ng problema sa external ear hanggang dito sa middle ear, maaaring yan ay nagkaroon lang ng dumi sa loob ng tenga, itinatawag natin tutuli o cerumen. No? Or minsan naman, kapag laging kinakalikot, maaaring mamaga dulot ng inflamasyon at sasara yung butas ng tenga, yung external auditory canal. Minsan naman, kapag ito ay lalong nakalikot na traumatic injury, nagkakaroon ng butas yung eardrum o yung tympanic membrane. Maaari dito mabutas kapag nagkaroon po ng infection dito sa middle ear ang ating pasyente dulot ng mga upper respiratory tract infection. Kaya kapag sensory neural naman na ito yung mga problema na dito sa loob ng tenga na, no? Hindi natin ito nasisilip. Ito yung parte ng tenga na tinatawag nating inner ear. Ito po yung connection, mga ugat, no, mula sa ating tenga papunta na sa ating brain system. I see. So ito ay ilan lamang, no, sa mga possible causes ng hearing loss or hearing problem. Pero sa inyong practice, Doc Louie, marami na ba ngayon ang nagkakaroon po ng problema sa pandinig? I'm sure kasi may factor din siguro, 'di ba? Yung parating naka-headphones, 'di ba? Nakikinig ng sobrang lalakas na music. Meron bang ano rin 'yun, concern para doon para humina ho ang pandinig ng isang tao? Yes, maliban nga sa ating mga nabanggit, alam mo ko yung tinatawag natin na noise-induced hearing loss. Marami ngayon kasi noong unang panahon wala naman itong mga earpods, no? Yung mga wala masyadong ganyan. And ngayon, directly ay nakatutok ito sa ating mga tenga. At yung iba ating mga kabataan ay nakababa dito, no? Lalo na nung pandemic, nung nauso yung homeschool, no? And talaga naka-require sila na mag-headphone, headset. So, ito ay ating binantayan. No? At, kapag na lumalampas sa 8 oras, no? At, ito ay more than doon sa 60% o 60 decibels ng kanilang volume, ay maaari ito mag-cause ng noise-induced hearing loss. Lalo na yung pakikinig ng mga MP3, no? Yung mga music na malalakas. Yes, so kahit na hindi ganong katagal, mas mababa sa 8 oras, pero malakas yung volume,
kumbaga inversely proportional yon, no? Ay Yes. talaga pong magdudulot ito ng tinatawag nating noise-induced hearing loss. Alright. Meron ho kasi mga tanong na rito, pagka daw nabasag, kasi di ba parati natin naririnig yun, nabasag ang eardrum, di ba? Ano ba, meron pa hubang paraan? Unang-una pa, paano ito nababasag? Nabanggit nyo, baka po pwede hong maimpeksyon o kakakalikot. Pero pagka nabasag ang eardrum, magagamot pa ho ba ito? May mga kailangan bang patak na, alam mo yung mga gamot na pinapatak sa tenga? Yes, Connie, no? Kapag acute yung trauma, maaari pa po itong maghilom by itself, no? Good, Pero good. kapag matagal na at medyo malaki po yung butas, meron po tayong mga tympanic membrane perforations na talagang sobrang laki na hindi na po siya naghihilom Okay. spontaneously. So kailangan po ng pasyente mag-undergo ng tinatawag na tympanoplasty. Ito po Okay. isang uri ng operasyon kung saan po kami kumukuha ng balat sa sariling na balat ng tao, tinatawag namin fascia, at ito po ay ini-implant natin para Pwede. maging neotympanon. Okay, so po pwedeng maggawa ng paraan basta maagapan, lalong-lalo na, Yes. hindi ba? Pero, Tama po. oo nga, pero yung sinasabi na pagbasag na yung eardrums, meron pa rin bang naririnig o wala na at all? Meron pa po yun. Meron Pero po pa. naririnig, kaya lang syempre, dahil alam mo naman, Mahina. ang eardrum yung sumasala ng sound waves na yan. Yan ay nagbabibrate para ma-transmit ito mechanical energy Mm. to electrical sa brain. Kaya kapag somehow yung surface area niya, no, kapag hindi lahat nakukuha, Opo. somehow bumababa po yung kalidad ng pandinig. Alright. O sige, mamaya, babalikan ka namin, Doc Louie, kasi gusto natin malaman yung tamang paglinis ng ating mga tenga. Dahil minsan, sa iba, di ba, araw-araw, okay ba yun? O baka naman mas nakakalala? Ayan ho ang ating pag-uusapan. At saka kung ano yung mga tamang panlinis na ginagamit dapat natin. Alright, ang ating pong oras, 8:22 na ng umaga. Diyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang Pinoy MD sa Double B. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Doc, totoo ba? Ayan, bago ho natin puntahan yung iba pang mga katanungan, eto muna. Yung mga pinagsama-sama natin na mga tanong para maliwanagan po tayo, Doc Louie. Kung totoo o hindi, ilang mga paniniwala. O ito na, Doc, totoo ba? Kung may makapasok na insekto sa tenga, bugahan lang daw yung tenga ng usok para lumabas yung insekto. Doc, totoo ba? Actually, yan ang yung gawi sa ating mga probinsya. Oo. Pero ang ina-advise namin ay patakan na lang po ito ng oil, yung baby oil, non-scented, para ma-suffocate yung insekto at ito ay tuluyang lumabas. Gaano karaming patak po? Wala po tayong Specific. yung the specific amount. Basta lulunurin mo. Yes, Oo. ma-suffocate yung Yes. insekto. Tama. Alright. Doc, totoo ba kapag may sipon at sisinga ka, kailangan nakabuka daw ang bibig? Doc, totoo ba? Usually nakasara po yung bibig at tinatakpan natin yung isang bahagi ng ilong. No? ah. Dapat wag nakasara lahat. Kasi Alright. hahanap ng pressure, ng direksyon yung pressure. Kailan nakabukas yung isang butas ng ilong. Alright. Doc, totoo ba mabuting panlinis ng tenga ang langis o oil? Yes, so ginagamit namin yan, yung mga commercially based baby oil, no? Hindi yung mga virgin coconut oil, I see, Kasi okay. ito ay nagpapalambot ng ating cerumen or tutulis. Alright, balikan ko na at ito na rin, mabilisan na lang din po ito. Ano ho ang mga kailangang tandaan para sa paglilinis ng tenga na proper care, no? Hindi ho yung parang, di ba, ang dami ho kasing naglalabasan ngayon kung ano-ano sa mga online shops na panlinis. Ano yung dapat at papaano at gaano kadalas po natin dapat lilinis ang tenga? Wala talagang panuntunan tungkol dyan sa bagay na yan. Matagal na nating pinagdedebatihan yan. Kasi iba-iba yung yung karakteristik ng dumi ng tenga ng tao. No? Minsan dry, Okay. minsan wet, flaky. Ito ay protection sa ating tenga. At hindi natin dapat palaging kinakalikot. Kung talagang kita nyo naman talaga yung dumi, ay maaaring dito lang sa labas na bahagi Alright. tinisan at wag po blind procedure na tinutusok ang loob ng ating tenga. Ayan, narinig na natin at nalaman natin ang katotohanan kay Doc. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng RightMed. Yan, chinek natin at ito nga, ito ang maganda natin dahil di ba? Nalalaman ho natin ano yung mga pang-araw-araw kasi minsan na may mga nabibili online, yung mga may parang tusok-tusok, may parang grind pa, parang ganyan. Okay ba yon? Safe, Doc?
Kami kasi mga espesyalista, syempre alam namin kung ano yung specific status nung kumbaga may pathologic condition ba to, normal ba itong ganitong itsura. Kasi blind procedure kapag pinasok nila yan. At yung mga espesyalista kapag nililinis ang tenga ay talagang na-visualize natin. Dahil delikado, baka matusok yung eardrum o masugatan yung mucosa nito. Alright, saan ho namin kayo mapupuntahan para sa gusto hong magpakonsulta? Ako pa yun yung matatagpuan dito sa East Avenue Medical Center, no? Dito sa Lung Center of the Philippines. Maaari niyo ako makontak sa numero 0917-834-9411 or check niyo yung ating FB page na My ENT Doc. MYENTDOK. Ayan. Maraming salamat at thank you again, Doc Renel Louie Gutierrez, ang ating ear, nose, and throat specialist. Matagal na kami magkakilala niyan. Thank you so much again for your Maraming time. salamat. Alright, mga kapuso, sana ho ay marami rin ho kayong natutunan sa atin po namang 3 doktor na nakausap ngayon. Until next Saturday para sa Usaping Pangkalusugan. Ako po si Connie Season para sa Pinoy MD sa Double B. Kita-kita po tayong muli at antabayanan po, susunod na ang consumer at iba pa. Diyan lamang po kayo mga kapuso, ang ating oras 8:30 na po ng umaga. Thank you sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang katanungan. Thank you, bye-bye! Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Season.